Noong 2017, naalala ko yung mga content nun. Sobrang uso yung mga beauty tutorials, mga makeup tutorials. Madalas din ako nung mag-Divisoria kung napapanood nyo. And kung viewer ka na around that time, hindi ko alam kung maaalala mo to. So this item is from that year. So few days ago, tatapon ko na talaga dapat to. And lesson learned kasi minsan pala may mga bagay na sa una, kala mo pangit na, hindi mo na mapapakinabangan, pero kailangan mo lang bigyan ng konting panahon. So, pinunasan ko konti. Aba, para siyang magic lamp pala. Gumanda pa. So, mamaya pagandahin pa natin to ng konti. And sa loob kasi niya, may mga konting damage na. Meron akong na-film pala na video na before, pero hindi na talaga yon yung original state niya kasi medyo napunasan ko na before that. Pero at least meron pa din tayong reference. So, medyo natanggal na. Ang galing kasi yung dito nga gilid doon sa before na pinakita ko kanina. So, di ba parang sobrang dark na. Gumamit ako ng baking soda, wet wipes, gloves, at kalamansi. Kasi ang nabasa ko, baking soda at saka lemon juice. Eh, siguro same lang naman. Pag nagmimix ako ng anything na acidic, ganyan mga kalamansi juice, lemon juice, ang ginagamit ko na container, yung babasagin. So, nung first time ko itong ginawa, hindi kasi ako nag-measure. So, tinansya ko lang siya. Baking soda. And then, syempre tanggalin mo yung mga buto. No? So, nilagay ko lang yung calamansi juice. Tapos, makikita mo, nagbabubbles. Minsan kasi talaga itong ring light, sobrang liwanag, minsan naman ang dilim. Hindi ko matimpla ng maayos. Una kong try na ito, wala akong masyado expectation. Kaya bilib na bilib ako nung pagka pahid kong ganyan. Unti-unti, parang nagme-melt yung rust. Tapos natanggal yung mga stain. Yan. Nakakabilib talaga. Bukod dito, bukod sa makeup train case, pwede mo din itong gamitin panglinis ng lababo, CR, or other stuff na gusto mong natural yung panglinis mo. And then, pupunasan lang ng wet wipes. Kung alam ko lang na gaganda pa to, blinag ko na sana nung talagang before pa yung itsura niya. Kasi ang laki talaga ng difference. But anyway, linag ko na din para in case may mga gamit kayo na parang feeling mo hopeless na, ganyan, kasi luma na, pangit na, pwede pa palang gawa ng paraan. So, ayan. Gagawin ko naman tong natatanggal na itim sa loob. Ang gagamitin ko, meron akong rugby, 35 pesos. Experience ko dito sa rugby, medyo maamoy. So, pag gagamitin mo to, open mo yung mga windows, tas medyo palayuin mo muna yung mga pets mo, yung mga children. So, kailangan ko ibaba sila low-key. Kikang, baba ka muna. Come, dali. Baba ka. Yay! Ay, may stick na pala siya. Ito siguro yung ginagamit. Medyo may amoy siya. Kailangan ko din mag-mask. Nga siguro luma na, natatanggal na yung dikit niya. Para lang siyang papel. Natawal si Rocky sa baba. Tama ba? Ito ba yung pang... Ah, ito pala. Medyo malabnaw. Natatanggal. Natutuklap na itong buo. A few moments later.
Where's my phone? Lo, ito pa lang. So, magsaset ako ng timer kasi ang rugby, di ba, after mo siyang in-apply, so, mag-antay ka ng mga 20 to 30 minutes bago mo pagdidikitin yung dalawang surface. So, start timer. So, habang naghintay ako ng timer, hindi ko sure kung alam nyo na to, siguro yung iba sa inyo, nabasa nyo na din siya, ang parabola ng ama, anak, at kalabaw. So, basahin ko to habang naghihintay tayo. Okay. Isang mapagmahal na pamilya ang nakatira sa isang bundok. Ang ama'y magsasaka, samantalang mabuting may bahay ang ina. Isang lalaki ang anak ng mag-irog na naninirahan sa bundok. 7 taon na ngayon ang kanilang anak. Minsang bumaba sa bukid ang mag-ama ay sinama niya ang kanyang anak upang makatulong kahit paano at nang malibang na din. Dala nila ang kalabaw na siyang katulong nila sa lupang tinatamnan. May kalayuan ang pag-aanihang bukid ng ama. Kinakailangan dumaan ng 4 na baryo bago marating ang bukid. Parang may sticker. Kailangan tanggalin to. Ay. Tada. Basta yan. So, saan na tayo? Ayun. Magdidilim na at pagod na ang ama. Tumigil na din ang kalabaw sa paggawa dahil 10 kwadro na ang binungkal nito. Kaya naisipan na ng ama na umuwi at niyaya na ang kanyang anak. Habang sila'y naglalakad patungo sa bundok na kanilang tinitirahan, ay napadaan sila sa isang baryo. Hapong-hapo ang ama kaya naisip ng anak na ang ama na lang ang ipasakay sa kalabaw sa halip na siya. Hawak ng bata ang lupid na nakatali sa kalabaw na sinasakyan ng ama. Napansin nilang nag-uusap ang ilang ale sa isang banda ng baryo. Nadinig na lamang nila, "Hay nako, anong klaseng ama yan? Kabata-bata ng anak inaalila ng ganyan? At siya, komportableng nakasakay sa kalabaw?" Ayun, napahiya ang ama sa kanyang nadinig kaya bago tumawid sa susunod na baryo ay bumaba na ito at binuhat ang anak pasakay sa kalabaw. Hapong-hapo sa paglalakad ng ama habang hawak ang lubid ng kalabaw. Ngunit nakadinig na naman sila ng komento mula sa mga taga-baryo. "Ano ba naman yung batang yan? Nakita na ngang pagod na pagod yung tatay niya. Sa buong araw sa bukid, hinahayaan pa ang ama na maglakad. Napakawalang utang na loob sa amang kumakayod para sa pamilya." Kaya bago tumungo sa 3 baryo ay binaba ng ama ang anak. Magkahawak kamay ang mag-ama habang naglalakad kasama ang kalabaw. Nang maabot ng 3 baryo, nang hina ang mag-ama sa narinig mula sa isang taga roon. "Katangahan naman ang binigay ng mag-amang to. Ang layo ng bukid na pinanggalingan, pagod pa sa paggawa doon, naglakad, di man lang maisip sa kaya ng kalabaw. Ano pang silbi nito?" Sumakay sa kalabaw ang dalawa. Sakay sila ng kalabaw hanggat maabot ang 4 at huling baryo. Kawawa naman ang kalabaw. Maghapong nag-araro sa bukid, napapagod din yan. Kung nakakapagsalita lang ang kalabaw na yan, sigurado magre-reklamo na yan. Itong mag-ama, napakalupit. Wala man lang konsiderasyon sa kalagayan ng hayop. Kahit hayop, napapagod at may pakiramdam din. Nadinig na lamang nilang sabi ng isang lalaki habang lumalagok ng tuba sa tindahang nadaanan. Nang makarating sa bahay, hindi maintindihan ng babae sa itsura ng kanyang mag-ama. End of story. Sabihin nyo sa akin kung ano yung part ng story na pinaka nagustuhan nyo, kung nabasa nyo na to before or kung ngayon nyo lang nadinig, ano sa tingin nyo yung pinaka-moral ng story na nagustuhan nyo. So, ayan. Ganda, di ba? Nakakatuwa. So, meron pang remaining na 9 minutes. Okay, so, tatabi ko lang muna yung mga gamit ko dito. Dapat tumiklit. So, para mas dumikit, dahil gilid tong mga nilagyan ko ng rugby, sipit na lang gagamitin ko.
And then, habang hinihintay ko tong matuyo, lilinisan ko naman tong inner niya. You know, ganyan siya. Sobrang daming nalalagay nito before. Ginagamit ko to pag may mga makeup gigs. Before, nag-makeup din ako sa mga events, ganyan. So, ang gagamitin ko dito, yung makahinga. Ay, alikabok. So, ito hindi masyadong madumi. Slight lang. The next day. So, after 24 hours, pwede ko nang tanggalin tong mga clip. Sobrang nakaka-impress talaga. So, kung yung iba sa inyo, nagtataka bakit hindi ko vlinag yung umpisa talaga. Kasi hindi ko ina-expect na gaganda pa nga siya talaga. So, ito nalinis ko na din. Ayan. Hindi ko alam kung meron kayo. Naka-attach. So, parang pagbukas mo ganyan, bubuksan mo lang. So, ito, medyo tatanggal-tanggalin mo pa siyang ganyan. Ayan. So, lagyan na natin ng laman. Mag-organize na tayo. Halimbawa, meron ng laman. Ganito siya ibabalik. Tapos, isasara ito. Ganda na ng itsura, no? Sobrang layo na doon sa before niya. So, ang naisip ko ilagay dito sa makeup train case dahil nga meron namang separate cabinet yung mga makeup ko. Itong mga papers, yan, yung mga art supplies ko. So, ay, may picture ako ni Kyungsu. Ito makeup talaga to. Naisip ko to ang gamitin na pang paint, ganyan. Watercolor. Sarasa. Pero alam nyo guys, tumingin ako sa Shopee. Meron din pala. Sobrang ganda niya. Parang 10 yata yung binili ko nung last na ng Japan ako. Ganda. So, 110 yen yung bili ko doon. So, meron pa akong dalawa. Di ba before, mahilig ako sa mga makeup. I mean, even now. Pero yung mga tools talaga ang dami before. So, halimbawa, mahilig ka din mag-painting or nail art. Yung mga eyeliner pen, pag naubos na. So, totally hugasan mo, ganyan, dapat wala na yung dati niyang laman. Sobrang ganda niya pang painting. Kasi napakaliit, napakanipis. So, pag nail art, ganyan, pwede. Di ba yung pang eyeliner, ang nipis? So, pwede din to pang mga fine details, ganyan. Tapos, sobrang cute pa ng packaging. 3 pala yung ginagamit ko. Mga eyeliner ko before. So, nung naubos na, binabad ko, hinugasan. So, wala na yung dati niyang content. And ginagamit ko pang painting. Ang ganda. Sobrang nipis. Ito. Yun lang. Ito pa. Ay, hindi, mga pang nail art na to. So, 2 drawer. I-combine ko na doon para isang lagayan na lang. What's on my desk? Okay, so meron akong cellphone stand, maliit na garbage can para sa mga paper, ganun. And ito, matagal na to. Nag-work pa ako. Ang tagal na niya. Pwede siyang pot kasi may butas. So, ginamit ko for mga pen. Ito yung rechargeable mini desk lamp, and then yung laptop, mouse, and keyboard, laptop stand. Ang ganda nito. Naka-try ako before ng parang mga foldable, pero kung gusto mo ng talagang sturdy yung support sa laptop mo, ayan, maganda siya. And then for the books, sticky pads, highlighter, my strawberry from yung concert ni Baekhyun, my favorite measuring tape, power bank na sobrang cute. From Korea pa to eh. Tagal na. Then, for the books, Bible. Ito ang cute nito, kaya lang hindi ko nababasa kasi King James version. So, sa mobile pa din ako nagbabasa. Pero kinikip ko lang kasi ang cute. Bili ko yan sa National Bookstore. Ito, pocket Coco Chanel Wisdom. And then, ito currently, I'm reading this by Bo Sanchez. And then, ano pa ba? We have here, purple book. We also have Making Disciples. Ito, this is a letter. Pero, ang ganda kasi niya. So, ilalagay ko lang dyan. And then, ito gift ng friend ko. So, taking good care of my mind and body. So, mental health booklet. And then, journal. Then, bili ko yun sa National. Ang ganda. Ano yung ano niya. Organizer and another notebook.
So, yun lang. Ayan, galing sa Korea. I think bigay ito ng student ko yung sobrang tagal na. Ang linis pa, no? Ang tagal na yan. And then, there's a reason bakit hindi ko pala nababasa to bukod sa King James Version siya. Kasi tingnan nyo naman. Tingnan nyo mabuti. Sobrang liit. Sobrang liit. Tapos, medyo bumabakat. Like, yung text from the other page. Tapos, parang medyo nakakalula. So, I just keep it here kasi nga, ang cute niya, pink, ganyan, like, daily reminder. Naiiwan pa ako. Ang dami kong mga merch ni Kyungsu. Sa concert din niya to galing. Concert to parehas eh. Guys, baka alam niyo kung saan nakakabili ng Baekhyun na ganito. Kasi ito nabili ko lang sa concert ni Kyungsu din sa Araneta. So, kay Baekhyun wala akong nakita. Pero gusto ko kasi ganyan ng quality. Gusto ko na idikit dyan, no? Like lahat sila. Baka meron kayong recommendation na TikTok shop, Shopee shop, kung saan, Shopee shop, kung saan pwede umorder. Ang ganda ng quality. Ano lang ito, 100 pesos. Comment below para maka-order din ako. Okay. Ito na lang. Yung mga watercolor since hindi kakasya dito. Hindi siya kakasya. So, yung mga water. Bakit ang dilim? Okay na ba? So, in-adjust ko yung liwanag. Hindi ko alam kung okay. So, siguro dito, since madalas ako magsulat, dito ko ilalagay yung mga ballpen. Brushes. Ay, may ganito pala ako. Pwede ko idikit. Meron kasi ako nito, guys. So, this is Gujodok portable fan. So, soon gawan ko ng review itong mga bago kong items. So, of course, pink. Inisip ko kasi dito, lagyan ko siya na parang ganyan, yung sticker na glitter. Ay, rhinestone. Meron pala ako. Ball pen. Paintbrush. Sticker. Sakto, nagugutom ako. Food sticker. Mga vinyl picture ng BTS. Pero kulang to eh. 6 na lang to. Kasi yung pinsan ko, hiningi niya yung isa. Hiningi niya si Jin. Madami akong mga merch ng BTS. Kasi before, may nakakolab akong brand na endorser nila yung BTS at that time. So, pag pinabadala na ako ng mga beauty products, skincare, ganon. Syempre, of course, dahil BTS yung endorser, may mga BTS merch. Tulad nito, this is VTX BTS. So, VT Cosmetics, yung naging kakolab kong brand before na endorser yung BTS at that time. Ang dami ng mga photo card from concert, from movie. So, natapos ko nang ayusin. Pakita ko sa inyo later. And, nakakatuwa, meron akong dalawang available na drawers. So, inisip kong lagyan ng mga papers, books, or electronics, ibang mga gadgets ko. So, pakita ko muna kung paano ko inayos. So, sa pinakaunang layer, dito ko nilagay yung mga madalas kong gagamitin, like yung mga marker and memo pad. Sa susunod naman na mga layer, so dito yung mga card, yung ibang mga photo, yung K-pop photo. Sa kabila naman, yung mga ballpen. So, itong ginawa ko bago ko binalik ito. Tinest ko kung may tinta pa, kung gumagana pa. So, lahat ng mga to gumagana. Ito lahat, yung mga stickers ko. So, sa sticker, medyo madami ako. Kasi before, nahilig ako mag-journal. So, first group, itong lahat ng mga sticker, ito yung mga tao. So, yan yung mga like, ganyan. Ano bang tawag sa ganito? Ano bang tawag kapag ganito? Chibi ba yung tawag sa ganyan? Basta lahat yan, mga people stickers, mga Korea. So, yung mga nabili ko sa Korea, ganyan. So, meron siyang mga naka-handbook and ibang mga souvenir, ganyan. Basta lahat na Korea. Itong group na to, lahat to, mga plants and animals. So, flora and fauna stickers. Mga food. So, mga fruits, burger, pizza, ganyan. Yung iba dito, nabili ko online. Yung iba naman, pag nagdi-Divisoria ako, ang dami din mga tindahan doon ng magaganda mga sticker, mga naka-cut out na maliliit, ganyan. Ito yung mga reply. Ang business niya, mga sticker. So, yan, reply. Mga things. So, either yan, mga makeup, sapatos, damit na sticker. I mean, mga nasamang animals. So, yan, mostly mga things. The rest, mga random, yung mga letters, ganun. Dami pa to sa ilalim. Yun,
Sobrang dami ko talagang sticker. So, ito EXO. EXO, ano siya, tattoo sticker. Yan. So, lahat dyan, dito lahat ng mga sticker. So, dito na tayo sa pinakailalim. Ang nilagay ko dito yung mga gamit na hindi ko madalas gagamitin. So, dahil nga kailangang tinatanggal siya, ang nilagay ko dito yung feeling ko hindi ko madalas gagamitin. So, yung mga art materials, yung mga pang painting. Ang ginagamit kong material these days, watercolor. Pero let me know kung nagpa-paint kayo, kung anong ginagamit nyo. So, baka pwede ko ding i-try. So, meron tayo 1, 2. Pag mas madumi, it means mas nagamit ko siya. Sa dami akong art na nagawa using that. Meron pa akong unused na paintbrush. And dito ko nilagay lahat ng mga brushes. Yung mga eyeliner na ginawa akong painting brush and konting color pen. So, yan lang. Konti na yung mga art materials ko. Let me know in the comments kung meron kayong suggestion na ginagamit nyo, like brand or material na pwede kong i-try. So, yun na lahat. So, hopefully guys, na-inspire ka sa vlog na to, na kung meron kang bagay sa bahay nyo na feeling mo wala ng silbi kasi matagal na, luma na, or pangit na ito pwede mo pa pala siyang ma-reuse din. Basta effortan mo lang ng konti tulad nito, di ba? Munti ko na talaga itapon. Nung binili to, naalala ko parang 3,500 or 4,000. So, isipin mo, bala ko siyang itapon na lang, sayang pa yung halaga niya. Tapos, nung in-effortan ng konti, ayan, maganda na. And useful na ulit. Tapos, memorable din to sa akin kasi yung lola ko, kung naalala nyo si Mama Luz, tinahian pa niya. So, tingnan nyo. Sobrang well protected talaga. So, yung lola ko kasi, wala na siya ngayon. So, ayan, lagay natin dito. Yun. So, nung dinadala ko kasi to during that time, nung 2017 na, sobrang treasure ko sa kanya na ayoko siya magasgas, madumihan. So, nung nakita ni Mama Luz, dinahian niya ng ganitong bag. As in, customized to. Para dito, hindi ko sure kung nakakabili ng ganito. Pero yung lola ko, sinukat niya and ginawa niya, especially for this makeup train case. Saktong-sakto. Yan. So guys, hopefully nag-enjoy ka. Kung hindi ka pa nakakapag-click ng subscribe button, nakakalimutan mo lang. So now is the chance to click subscribe button. And kung meron kang tanong about makeup train case, about organization, you can let me know in the comment section. And yon. So I will see you next time. Bye guys!